ang binabantayan ko. Siya ba o ang sarili ko? Napagdesisyonan ko na kausapin si Lolo Eugenio tungkol sa tita ko. Nagpapaliwanag ako sa iyo, Carmina. Pero huwag ka matatakot. Matagal ko na silang kilala. Sino mo, Lolo? Yung lalaking may mahabang buko? Yung kumatok sa pinto ng kwarto ni Lola Marciana? Oo, ako. Siya ay isang hubot. Puro yan ang aswang na puro lalaki. May pakpak silang parang paliki. Pero mas malaking gala. Aswang na hubot? Lolo, totoo ba talaga yan? Totoo ang sinasabi ko ako. Ang hubot, hindi mo makikilala basta-basta. Nahimik silang gumalaw para silang mga multo. Pero kapag gabi, at lalo na kapag nakaamoy sila ng dugo, ay nag-iiba sila. Eh bakit ngayon nilang po sinasabi ko sa akin, Lolo? Eh pwede niya namang sabihin yun bago niyo ko i-recommenda rito eh. Hindi kung sinabi ko sa iyo ang totoo. So tingin mo ba'y tatanggapin mo ang halok ko? Eh hindi naman, hindi ba? Saka kayo lang may nagpakita sa iyo, kaya alam ko maniniwala ka sa sasabihin ko pa po sa aswa. Lolo? Mukhang planado niyo talaga lahat ha? Sige na nga, makikinig na ako sa inyo. Kung gano'n, hindi sabihin, sinanong hubot dito? Oo. At yun ang mas delikado ako. Hindi na ako sigurado ko marami pa katulad na rito. At makahasa malapit lang siya. Nakikita at nakakasama natin. Hindi ako mapakali matapos ang usapan namin ni Lolo. Buong araw akong balisa. Kahit pinipilit kong kumalma, binabantayan ko si Lola Marciana, pero yung mata ko laging lumilipad sa bawat sulok ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas. Sa ika-4 na gabi, sakto 11:00, nakita ko si Bencio na paika-ikang lumalabas ng hasyenda. Pausan siya, parang may tinatakbuhan o tinatakasan. Sinundan ko siya kahit natatakot ako. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ko alam kung nagtatapang-tapangan ako o baka binabaliwala ko lang ang takot na nararamdaman ko.